Siyempre, unang-una, nagpapasalamat kami sa taas na ayun, nakuha namin yung unang panalo dito sa SEA Games. Ka-Express, nagbukas ng malakas ang Gilas Pilipinas sa 3x3 tournament ng SEA Games matapos nakuha ang isang dramatic come from behind 21-15 win kontra Team Vietnam sa kanilang unang laro sa Group B. Ang panalo ay nagpakita ng resiliency at tactical discipline. Hindi lang mabilis ang run ng Pilipinas, kundi matatag din ang depensa sa crucial stretches na nag-reverse ng momentum pabor sa Pilipinas. Mula sa simula, makikita agad ang intensity ng laro. Hindi nag-overnight ang comeback. Kailangan ng coordinated stops, agresibong ball pressure, at smart finishing sa ilalim para maikot ang laban. Ang Gilas guards nag-play ng malinis sa handling at timely ang pag-rotate ng help defense habang ang mga bigs naman ay nagtrabaho sa second chance suppression at rim protection sa 3x3 paint. Yun ang nagbigay daan sa 21-point closeout na hindi binigay ng Vietnam. Ang winning sequence ay nagpamalas ng clutch shooting at mabilis na reads sa pick-and-roll situations na madalas mangyari sa 3x3 setup. Tactical-wise, kitang-kita na nakafocus ang Gilas sa transition defense at denying the rebound outlet ng Vietnam. Isang taktika na madalas gumagana sa 3x3 dahil sa isang possession lang ang nagdedikta ng momentum. Sa offense, ginamit ng Gilas ang balanced attack, short-range finishing, isolated drives at immediate ball kicks para mapasok ang open looks. Ito ang modern template ng successful 3x3 teams, mabilis na decision-making at efficient threat selection. Ang immediate epekto ng panalo na ito ay malaki para sa confidence ng Gilas squad sa isang tournament na may compressed schedule at maliit na roster. Ang pagkamit ng early victory sa group stage ay nagbibigay ng breathing room sa rotation planning at game management para sa susunod na assignments. Ito rin ay signal sa ibang grupo sa pool, tumatakbo ang Pilipinas at handa sa physical at tactical demand ng medal round. Historically, ang Gilas 3x3 units have shown they can sustain forms across multi-game days at ang ganitong start ay magandang indikasyon ng ambisyon na umabot sa podium. Sa social side, viral agad ang highlight clips, ang comeback sequences, ang defense stops at ang celebration na nagpalakas ng fan moral at nagpa-viral ng #Gilas3x3 sa social platforms. Sa susunod na laro, mahahalata kung mapapanatili ba ng Gilas ang momentum at paano i-manage ni coach ang minutes at fouls para hindi ma-drain ang energy ng squad sa critical stages. Isa lang ang sigurado, nag-set ng pace ang Pilipinas at ngayon nasa kanila ang pressure at pagkakataon para gawing momentum ang opening win. Sinimula ng Gilas Pilipinas men ang kanilang kampanya sa Group B ng Men's 3x3 Basketball Tournament ng SEA Games 2025 sa pinaka-importanting paraan. Isang sulit, kontroladong 21-15 victory kontra Vietnam. Hindi naging madali ang opening assignment dahil mainit ang opensa ng Vietnam sa unang bahagi ng 10-minute match gamit ang mabilis na ball movement at physical drives para agawan ng momentum ang Pilipinas. Pero gaya ng inaasahan sa Gilas 3x3 program, hindi nagpatalo sa pressure ang ating mga pambato. Dahan-dahang binawasan ng Pilipinas ang lamang habang pinipilit tabagalin ang ritmo ng kalaban at nagsimula ang tunay na pagbalik. Sa mid-game stretch, nagsimula makabawi ang Gilas, nag-adjust sila sa depensa, mas agresibong pinotol ang passing lanes at mas tinutukan ang box outs upang alisin ang second chance attempts ng Vietnam. At sa pinaka-critical na sandali, ang 2-minute mark ng laban, doon nagbago ang ihip ng hangin. Si Joseph Ariobio ang tumulak ng comeback na maka-score ng crucial bucket para maitabla ang laro sa 13-all. Isang momentum shift na nagpagulo sa sistema ng Vietnam at nagpasiklab sa confidence ng Pilipinas. Mula roon, hindi na binitawan ng Gilas ang kontrol. Pagkatapos ng game-tying shot ni Ariobio, naging mas deliberate ang offense sets ng Pilipinas. Gumamit sila ng high screens para makuha ang isolated mismatches at dito pumasok ang kombinasyon ni Ariobio at ng kanilang primary slasher na nagbigay ng sunod-sunod na puntos. Ang spacing ng Gilas ay naging mas maayos, mas malinaw ang driving lanes, mas mabilis ang extra pass at mas matatag ang execution sa backdoor cuts na trademark ng 3x3 discipline ng Pilipinas. Sa depensa naman, nalimit nila ang Vietnam sa mga forced outside shots na hindi tumama,
habang kinontrol nila ang rebounds para maibaon ang kalaban sa pressure. At isa pang malaking factor ay ang composure ng Gilas sa huling 2 minuto. Hindi sila nagmadali, hindi sila naipit sa traps, at mas pinairal nila ang tamang decision making. Ang finishing sequence ng Pilipinas ay binuo ng sabayang opensa at depensa, isang mabilis na atake, kasunod ng defensive stand at sa pang high percentage attempts sa ilalim. Unti-unting nabura ang tsansa ng Vietnam hanggang tuluyan ng makuha ng Gilas ang 21-point finish para tapusin ang laban. Ang panalo kontra Vietnam ay hindi lamang magandang simula, ito ay isang malinaw na pahayag ng Gilas Pilipinas men na handa silang lumaban sa bawat segundo ng torneo. Sa 3x3 format na mabagsik at mabilis ang palitan, ang kakayahang mag-adjust, mananatiling composed at umatake sa tamang oras ay ang magtatakda kung hanggang saan ang mararating ng isang kupunan. At sa unang game pa lang, pinakita na ng Gilas na bitbit nila ang lahat ng ito. So ngayon, mas mataas na ang expectations kung paano nila i-handle ang susunod na mga matchup ang magdidikta kung makakakuha sila ng top spot sa Group B at ticket papuntang knockout rounds. Pero sa ipinakita nilang grit at execution, malinaw na game ready ang Gilas at hindi sila papayag na basta-basta lang sa SEA Games 2025. Matapos ang come from behind, 21-15 victory ng Gilas Pilipinas men laban sa Vietnam, hindi lang ang mga fans ang ganado, pati ang mga leader ng team, tulad ni Joseph Oriobo at Ange Crame, ay ramdam ang bigat ng panalo. Pero sa kabila ng emosyon at hype ng unang panalo, malinaw ang kanilang mensahe, hindi pa tapos ang trabaho. Para sa kanila, mahalaga ang magandang simula, pero mas mahalaga ang pagpapatuloy ng momentum sa susunod pang mga laro sa SEA Games 2025 sa Thailand. Pagkatapos ng game, inamin ni Oriobo na malaking bagay ang resilience ng team sa unang laban. Anya, dumaan sila sa mabagal na simula dahil nag-adjust pa sila sa physicality at pacing ng Vietnam. Pero ang mindset nila, never panic, ay nagpapanatiling buo sa sistema ng Pilipinas. Para kay Oriobo, ang game-tying shot niya sa 13-all ay hindi tungkol sa personal glory, kundi pag-trigger ng collective confidence ng buong team. Nakita raw niya medyo nagugulat ang Vietnam sa biglang pagtaas ng intensity ng Pilipinas at doon sila kumapit para bawiin ang kontrol. Samantala si Ange Crame, ang anchor ng depensa at rim protector ng Gilas, ay mas nakafocus sa adjustments kaysa highlights. Ayon kay Kwame, nakita niya agad kung kailan humihina ang spacing nila, kung saan pumapasok ang Vietnam sa passing lanes, at kung paano dapat i-timing ang help defense. Ang kalma at leadership ni Kwame sa ilalim ang nagbigay daan para maiwasan ng Pilipinas ang mga foul trouble at broken possessions na pabor sana sa Vietnam. Pero higit sa lahat, natuwa siyang makita ang composure ng Gilas kahit pagod at dihado sila sa simula. And the mission continues at mas determinado silang patunayan na sila ang tunay na team to beat sa 3x3 ng SEA Games 2025. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.